Dear Mama Colleen, hello we. Ako po si Angela, 28 years old. 5 years ago, nakilala ko si Tom sa pinagtatrabahuhan ko. Bolero, palabiro, yan ang pagkakakilala ko sa kanya. Samantalang mga katrabaho ko, siya daw ay babaero. Siya ang nakagaanan ko ng loob sa opisina. Tropa vibes ang dala po ni Tom sa akin. Minsan nga, binibiro ko na siya ng, "Hoy, babaero ka no?" Na sinasabi niyang, "Hindi ah, ganun ata talaga kapag guwapo na pagkakamalang babaero." Di wiw. Yun ang sagot ko sa kanya. Sa araw-araw na magkasama kami, napatunayan ko naman na hindi siya ganon gaya ng sinasabi ng iba. Until unti-unti, napofall na pala ako sa kanya. Aminin ko, namimiss ko siya kapag wala siya sa opisina. Tipong magka-chat pa nga kami kapag wala siya. Until one day, nung absent siya sa work, sabi niya sa chat, "Uy, miss mo ko no?" Sagot ko, "Kapal naman ang mukha mo." At yun na nga ang palaging bungad niya sa akin. Hanggang sa umami na nga siya ng totoong nararamdaman niya para sa akin. Napansin ito ng mga katrabaho namin at nandyan yung sinabihan pa nila akong, "Uy, mag-ingat ka kay Tom, sige ka." Pero loob-loob ko, mas kilala ko si Tom. Kami ang laging magkasama at mali naman sila sa ibinibintang nila sa kanya. Minsan ko tong na-open kay Tom at sabi pa niya, "Sus, hayaan mo na lang sila." Hindi rin niya maintindihan daw kung bakit ganun ang tingin nila sa kanya. Wala naman daw siyang pinakitang masamang tinapay para siraan pa at balaan sa pagkatao niya. Na minsan daw kasi talaga, sadyang may mga tao na mema lang sa buhay ng iba. Hindi katagalan, sinagot ko na si Tom. He proved to me na mali ang mga katrabaho ko sa iniisip nila sa kanya. 7 months of being together. May nangyayari na po sa aming dalawa. Nangyari ito nung bumisita po siya sa bahay namin. Sakto na wala tao sa amin. Nung una, ayoko pa. Pero bumigay din ako. Mahal ko naman si Tom. Mahal na mahal. At sa totoo lang, Mama Colleen, nais ko na rin namang magkaanak sa edad kong to. Gusto ko kasi, kung magkakaanak ako, parang tropa ko lang. Kaya handa na rin naman ako kung sakaling may mabuo. Hindi kalaunan, Mama Colleen. Ayun nga, jackpot! Nabuntis niya ako. Sabi ng mga magulang ko, ang aga pa para bumuo kami ng pamilya. Pero wala naman daw silang magagawa. Kasi andito na. Pero ang hiling pakiusap lang nila ay huwag muna kaming ikasal. Kinausap ako ng papa ko ng masinsinan. Mahal ko ang papa ko. Siya lang naman ang nakakapagpatiklop sa akin kapag medyo matigas ang ulo ko. Kaya sinunod ko muna ang kanilang gusto. Oo, kahit nagtatrabaho na ako, kahit kumikita na ako, nakikinig pa rin naman ako sa kanila kahit papaano.
Pinayagan naman nila kami na magsama na po sa iisang bubong. Pansamantala, ganito muna ang pinili naming setup ni Tom. Okay ang aming pagsasama, Mama Colleen. Not until napapansin ko na po ang mabilis na pag-init ng ulo ni Tom na dati hindi ko naman sa kanya nakikita. At ang malala, minsan niya na po akong nasaktan. Oh, no! Pinatawad ko. Humingi naman siya ng sorry eh. Sabi ko, baka dala lang talaga ng pagod. Noong mga panahon na kasi na yon, medyo toxic na sa pinagtatrabahuhan namin. Kaya may tendency na nadadala niya po sa bahay. Pero ang unang beses na pamimisikal niya po sa akin, tila napapadalas na po. Oh, no! Hanggang sa napagsasalitaan niya na ako ng masasakit na salita. At sinabi kong, kapag hindi ka nagbago, lalayasan ka naming mag-ina. Oh, no! At nagulat po ako sa sinabi niyang, di lumayas kayo. Ang sakit lang nang naging tugon niya na iyon. Kaya agad kaming nag-alsa balutan ng anak ko at umuwi kami sa amin. Makalipas ang 3 araw ng insidenteng yon, pumunta po siya sa bahay namin at nakikiusap na bumalik na kami ng anak ko sa kanya. Pero hindi ko siya nilabas. Tanging si mama lang ang humarap sa kanya. Andyan yung nagsisisigaw siya, nagwawala pa. At dala po ng kahihiyan na naririnig na po ng mga kapitbahay ang pagwawala niya. Nilabas ko siya at kinausap. Nakiusap po siya na umuwi na siya. Kinausap ko, sabi ko umuwi ka na. Pero nagmakaawa po siya, lumuhod, humingi ng patawad. Heto naman ako, bilang ama siya ng anak ko, at bilang gusto ko na maging buo, at ramdam ko naman na nagsisisi na siya, sumama uli kaming mag-ina sa kanya. Not knowing na magiging okay lang pala siya sa unang 2 linggo. Then balik na naman sa dati. Naging ganon ang routine namin ni Tom. Paulit-ulit, mag-aaway, mamimisikal, lalayas ako, susunduin, patatawarin, as in paulit-ulit, paikot-ikot. Ganon kami ni Tom. Ikot-ikot lang. Ganon ang naging eksena namin ni Tom. Mahal na mahal ko siya. Kinakausap ako palagi ng papa ko pero sadyang marupok ako. Until one day, may nagbubulong sa akin na katrabaho namin na may nilalandi si Tom na bagong kaopisina namin. Nung una, ayaw ko pang maniwala. Oh, no! Hanggang sa mismong mga mata ko na po ang nakahuli sa conversation nilang dalawa. Nung una pa, deny to death siya. Pero isang araw, nakita kong may balak pala silang magkita ng babae niya. I had to do something. So tinawagan ko yung girl. Pinakilala ko ang sarili ko at sinabi ng girl na hindi niya alam na may kami pa. Dahil ang sinasabi daw ni Tom sa kanya, matagal na kaming hiwalay. At ang bata na lang ang dahilan, kaya nakikipag-communicate pa siya sa akin. Nawala na raw siyang pagmamahal sa akin. Yun yung mga sinabi niya sa bago niya. The nerve of that guy. In all fairness, Mama Colleen, the other woman was so cooperative. Nung nalaman niya ang totoo, nagkuntsabahan kaming
sabay kaming makikipagkita kay Tom. Oh no! At yun nga, nagpang-abot kaming 3. In our face, dininay ni Tom si girl. At kinagabihan, pumunta uli siya sa amin para makiusap na bumalik na kaming mag-ina sa kanya. Samantalang si girl, galit na galit kay Tom, gigil na gigil. Sa totoo lang, gusto ko pa na magkabalikan kami ni Tom. Nung nalaman ko na galit na yung other woman sa kanya, pakiramdam ko nagtagumpay ako. Pero parang nakakapagod na. Opo, mahal na mahal ko siya, Mama Colleen. Pero parang nakakasuka na kasi yung ugali niya. Nandyan yung magtitinulang siya sa mga unang linggo, pero babalik pa rin naman siya sa ugali niya. Ugali niya na nga siguro yun, gaya ng sinasabi ng iba. Kaya nagdesisyon ako na kami na lang muna ng anak ko. Durog ako ngayon. Pero pilit kong binubuo ang sarili ko para sa anak ko. Wala rin naman akong nahihitang sustento sa kanya. Napagod na rin ako kaka-follow up. Ang akin lang, kung talagang mahal niya ang anak niya, hindi na para umabot pa na parang namamalimos ako sa kanya ng sustento para sa bata. Ngayon, Mama Colleen, mas peaceful ang buhay ko. Mukhang tama naman ang naging desisyon ko. Wala na rin naman akong naririnig pa kay Tom. Sa tingin ko, busy na naman siya sa ibang babae. Oh no! Kaya okay na ako. Salamat sa mga kaibigan na nagpaparealize sa akin ng worth ko at lalong-lalo na sa pamilya ko na naging sandalan ko kahit na mag-isa kong tinataguyod ang anak ko. Alam kong may mas magandang plano si Lord sa akin, sa amin ng anak ko. Muli, ako si Angela at ito ang aking heart to heart with the Mama Colleen. Real talk, kapag ang isang tao na tauhan na, kapag ang isang tao na-realize niya na yung worth niya, yung value niya, at kapag nagdesisyon na yan at sinabi niyang ayoko na, kahit anong pagmamakaawa mo sa kanya, kahit anong pagluhod mo sa kanya, kahit sabihin mo pa, tawagin mo pa yung mga lelang mo, bumalik lang siya. Diba? Kapag natauhan na yan, talagang wala ka na. Deadma ka na sa buhay niya, babay na talaga forever. Oh no! Kaya kung ako sa'yo, no, bago mo gawin ang isang kalokohan, bago mo lokohin o piliing sakta ng damdamin ng isang taong totoong nagmamahal, pag-isipan mo talagang mabuti. Tama ba itong gagawin ko? Hindi ba talaga ako magsisisi kapag nagising itong taong sinasaktan ko ngayon? Huwag po tayo masyadong conceited. Huh? Okay lang yan. Lulukohin ko siya ngayon. Magsasorry lang ako, babalikan na naman niya ako. Oo, isang sorry ko dyan, tatameme na naman yan, titiklop na naman yan. Oo, mahal niya ako eh. Huwag tayo masyadong conceited. Kasi minsan, sa sobrang conceited natin, hindi natin alam, yun pala yung maghuhulog sa atin sa bangin. At talagang tayo matutuluyan. Oh no! Diba? Kapag nagising na ang isang tao, talagang sabi niya, ayoko na! Pagod na ako. Tapos susulsulan pa ng mga taong nagmamahal talaga sa kanya ng totoo. Tama yan, deserve mo maging masaya. Hindi lang siya ang tao sa mundo. Diba? Talagang all outs ka na. Game over for you. O diba? Kaya please, before ka gumawa ng isang bagay na pwede mong pagsisihan,
Oo, pag-isipan mong maigi. Sure ka na ba? Oh, Kasi hindi yan parang palang. Kasi hindi yan parang laro na laban-laban, bawi-bawi. Sa laro pwede yan, pero sa totoong buhay, hindi. Ang PC ng isang tao, meron din yang hangganan. Lalo na kapag ka nare-realize niya na sobra na. At na-realize niya na hindi na para umabot pa na makalimutan niya na pati sarili niya. Huwag po tayo masyadong selfish. Don't be too selfish. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Okay? Nakakalungkot lang kasi may bata na naman na naaapektuhan sa paghihiwalay ng dalawang taong dati naman ay nagmamahalan. Oh, no. Pero mas masakit din kasi na kapag ipipilit lang natin magkabalikan dahil sa bata. Mas mahirap yung gano'n na nakikita ng bata na yung magulang niya nagpaplastikan na lamang. Diba? Yun lang yung nakakalungkot na part. Kaya sana, itong kwento natin ngayon, lagi niyong isipin, is it worth it ba talaga? Nasaktan mo yung pamilya mo? Worth it ba talaga na saktan mo yung asawa mo? Again, yung asawa mo kaya niyang i-endure yung pain. Kaya niyang kayanin yung sakit. Pwede kanyang ipagpalit anytime. Pero yung psychological na pwedeng maramdaman ng bata sa kanyang paglaki, alam mo yung syempre pagka sa school ang itinuturo ng mga teacher, happy family, o i-drawing mo, yung nanay, tatay mo, ikayong pamilya. Yung ganong, paano siya makakasali sa mga ganong klaseng activity kung yun din yung magpapaalala sa kanya na wala na po yung nanay at tatay ko, hiwalay na. 'Di ba? So, again, always think what will be the impact ng pagluloko natin. Wag po tayong selfish. Okay? So, yun lang. Number 2, siguro din talaga may mga tao na kapag ugali na nila yan, talagang hindi na natin mababago pa. Oh, Hindi tayo alam mo yun, someone with superpowers na kaya nating isang pitik o magbago ka. Hindi natin pwedeng diktahan ng tao eh. Kasi kung talagang ang tao willing magbago, kahit hindi mo diktahan yan, magbabago yan. Diba? Yun lang nakakalungkot. Sinubukan mong patawarin siya, sinubukan mong bigyan siya ng maraming tsansa sa pag-aakala na ito yung magpapatino sa kanya, pero hindi pa rin pala talaga sapat. Kasi kapag ugali niya na yan, 'di ba? Wala tayong magagawa. Sasakit lang talaga ang ulo natin. Pero naniniwala ako na yung ugaling yan, kung meron mang dapat magtama ng ugaling yan, siya lang yun, hindi ikaw, hindi ang magulang niya, hindi kung sino man. So, yun lang. Kung yan na yung pinili mong landas, sabi mo nga, 'di ba? Kakayanin ko para sa anak ko. 'Di ba? Itataguyod mo yung anak mo. Go! At naniniwala din ako na kung nasira ka man or nasira man yung relasyon mo sa ama ng batang yan, huwag kang mapagod na magmahal muli. Maniwala ka na matitisod mo yung tao na mas magpaparamdam sa'yo kung gaano ka dapat tratuhin ng tama, kung gaano ka dapat mahalin ng tama. Yung pagmamahal na hindi mo na kailangang magbakaawa, yung pagmamahal na hindi mo na kailangang mamalimos pa. As example ngayon, trending, di ba? Si Zainab at si Ray Parks, 'di ba? Nabigo siya sa unang pag-ibig. But now, nahanap niya yung tamang tao para sa kanya. Kaya don't lose hope when it comes to love. Mahanap mo rin yung the one para sa'yo. Mahanap mo rin yung love na deserve mo. Ka-winner! Yan po ang kwento ng ating bebe ko na si Angela, 28 years old. Once again, yan po ang kaniyang Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart dito sa 91.5 Win Radio. 91